naniniwala tayo sa samahan ng mga banal, the communion of saints. So, nakikita po ninyo yung picture, no? So, yung mga nasa taas, yung mga santo. Sila yung namatay, tapos nang magbayad puri, no? Pwede nila na silang pumunta sa langit. So, ito po yung tinatawag na Church Triumphant, no? Church Victorious. Nagtagumpay sila, nasa na sila, kasama ni Jesus. Meron na silang tinatawag na beatific vision. Ang beatific vision po, nakikita na natin ng Diyos Ama. No? At yung mga nasa gitna, tayo po yun. No? Ang tawag po sa atin ay church militant. Tayo po yung nakikipaglaban pa, no? Para po mapunta tayo sa langit. No? Ang nasa baba na nakikita po ninyo, merong apoy. So, ano sa palagay niyo yan? Lugar na yan? Hindi. Purgatorio. Purgatorio. Tayo pong Katoliko ay naniniwala ng purgatorio. Bakit po? Kasi wala pong pwedeng pumunta sa langit na may dungis po ang kaluluwa. No? So, maalala ninyo yung parabola, the parable of inimbita sa isang banquet. Tapos, merong mga dumating na hindi nakadamit ng maayos, hindi para sa isang banquet, sa isang parang party ng ng kasal. So, yung madungis, hindi pinapasok. So, yun po yun. Pag kailangan po puting-puti ang ating kaluluwa, walang dungis. Pag may dungis po, pupunta muna tayo sa purgatorio. No? So, ganito po ang prinsipyo. Pag namatay po tayo, ang pwedeng puntahan natin ay langit. Maaari pong dumiretso sa langit, pero konting-konti lang po yun. Ibig sabihin po, dito po sa ating buhay ay nagbabayad puri na po kayo. No? Gumagawa kayo ng mabuting mga bagay, nagdarasal kayo ng tama, para po yung mga kasalanan ninyo, lahat po tayo nagkakasala, nababayaran agad. No? Pag pumunta kayo sa kumpisal, sasabihin ng pare, o magdasal ng isang ama namin o isang rosaryo, ano yun? Pagbayad puri po yun, pero madalas po hindi sapat. Yung mga kasalanan natin ay napakabigat. Alam nyo, ang mga pare, yung mas mabigat na kasalanan na napakahirap ikumpisal, bibigyan nila ng magaan na penance, no? Magaan na pagbayad puri. Bakit? Para hindi hindi tayo matakot magkumpisal ulit. Yun po yun. Pero, kailangan po, tayo mismo, alam natin, hindi po yung sapat pambayad po sa ating kasalanan. So, gagawa kayo ng additional. Kasi pag hindi po ninyo nagawa yun, no? Nagbayad puri, ay matagal po tayo sa purgatorio. No? So, anong example doon? Kunyari, meron kayong binutas, no? sa isang pader, binutasan ninyo. Yun yung kasalanan natin. Kailangan po ipatsihan po ninyo yun. Diba? So, para maayos yung butas. So, yun po yung ginagawa natin. Kailangan bayaran sa purgatorio. So, yung nasa purgatorio, sigurado pong pupunta sa langit. So, meron pong katapusan ang pagpapanatili sa purgatorio. Pero pag napunta po tayo sa impyerno, wala pong katapusan. Meron pong mga santo, no, na pinaliwanag kung, kasi pinapakita sa kanila ang impyerno. Marami sa YouTube eh. Pero alam nyo, pag nagtingin kayo sa YouTube, magdasal muna kayo kasi maraming fake, no? So, sanang makita ninyo yung totoo. Kasi yung mga santo, marami sa kanila, ipinakita sa kanila kung ano ang hirap sa impyerno na walang katapusan. So, yun po. So,
Pag nagdesisyon po tayo tumalikod sa Diyos, hindi na po tayo kasama sa katawang mistiko niya. Hindi na tayo kasama sa simbahan. Hindi tayo kasama sa samahan ng mga banal. No? Etong mga tayo po, pag kasama tayo sa simbahan ng Diyos, ang mga santo, pinagdarasal po tayo nandito. Ang mga kaluluwa po, kung hinihiling po natin, pagdarasal po tayo. Tayo naman po, pinagdarasal po natin ang kapwa, pinagdarasal natin ang mga kaluluwa. Kasi po pag namatay tayo, wala na tayong kakayahan na may gawin pa para sa sarili. Tapos na, pagkakataon natin. So, inaasahan na lang po natin yung mga naiiwan nating mahal sa buhay na ipagdasal po tayo. Kaya napaka-tragic po pag sumama tayo sa born again na naniniwala na lahat po pupunta sa langit diretso. Kasi hindi na nila pagdarasal, ikaw. Di ba? Kaya meron pag, siguro naririnig ninyo, yung mass intentions for the souls of those who have been abandoned. Kinalimutan ng mga kaluluwa, bakit? Inisip na nasa langit na. So, yung lahat po ng dasal natin, yung pagtitirik natin ng kandila, yung binibless natin yung puntod, lahat yung nakakatulong sa namatay nating pagmahal, no? Kasi ibig sabihin nun, inalala mo sila, pinagdasal mo sila. Sila naman po, pagdarasal tayo. Yun. Hindi po pwede ang mga santo magdasal para sa mga kaluluwa. Pwede nila tayong ipagdasal. Pero sa mga kaluluwa, hindi. Bakit? Kasi hindi na pwedeng maghirap ang nasa langit. Wala nang hirap doon. No pain. Tayo po may pain. Yung pain natin, ino-offer natin sa Diyos bilang pagbayad-puri. Para sa sarili o kaya para sa mga kaluluwa. So yun po yung prinsipyo, no, na sana po ibahagi nyo sa iba. Kasi tayo po, maganda yung natin, kultura na dumadalaw sa sementeryo. Huwag sayangin yon. Yung pagdalaw sa sementeryo nakakatulong sa mga kaluluwa. Yung simpleng dumaan kayo sa sementeryo, meron tayong sementeryo dyan. Yung simpleng dasal na eternal rest grant unto them, O Lord. No? Let perpetual light shine upon them. Yun po, malaking tulong po yun. Malaking tulong. So, hindi naman po nasasayang yun dahil tinutulungan po tayo. So, Article 10, the forgiveness of sins. So, tayo po sana nagpukumpisal. Kailangan po every year nagpukumpisal po tayo, minimum, no? So, requirement po ng simbahan, utos ng simbahan yan. Bakit may ganyung utos? Para po yung ugnayan natin sa Diyos hindi napuputol. No? Naaalala natin na meron tayong kasalanan, nagsisisi tayo. Kasi hindi po tayo magbabago kung hindi tayo marunong magsisi. Ganon din po sa relasyon ninyo. No? Pag kayo po nag-sorry, may ibig sabihin. Ibig sabihin na intindihan po ninyo na nakasakit kayo. No? Hindi po pwede, sorry if I hurt you. Hindi po, intindihin po ninyo, na-hurt ba talaga? Diba? So, bakit na-hurt? Nag-sorry ka dahil na-hurt mo, dahil sa kanya, ito pala yung value. No? Ito yung value na nawala sa kanila. Ito yung halaga na nawala sa kanila. Paano mo ibabalik? Diba? Kailangan alam mo kung ano yung kasalanan mo. Para hindi ulitin. Kasi yung sorry if I hurt you, uulitin mo yon. Bakit? Hindi mo naintindihan na nasaktan pala. Diba? So yun po. So yung kung ano po ang relasyon ninyo, yun po dapat yung relasyon natin sa Diyos. No? Pag nagpukumpisal, alam mo yung kasalanan mo, nagsisisi, at may pangakong hindi na uulitin. Nauulit ba natin? Nauulit natin. Pero sana po, bawas. No? Kung ginagawa ninyo 5 beses sa isang araw, sana umabot sa 1 beses hanggang mawala.
So yun po yun, ha? Yun ang ibig sabihin po ng sorry. Sorry sa Diyos, sorry sa asawa. So Article 11, alam natin na may buhay, ang resurrection of the body, ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po nito ay tayo po. So tayo pag namatay, nagiging multo, hindi po ba? So yung spirito lang, yung ating katawan na agnas. Pero sa katapusan po ng mundo, sa katapusan ng panahon, magkakaroon din po tayo ulit ng katawan. Lahat po tayo. Kaya po sinasabi, isipin ninyo kung nandun kayo sa impyerno, ang katawan ninyo ay kayo nung nakita nung mga bata sa Fatima. Alam niyo yung Fatima? Google po ninyo, ha? Yung kwento ng Fatima na apparition ni Maria